sa powerful story na makita nato sa Mateo, where si Jesus nagpanaw siya sa tunga sa tubig, and then tag-invite siya si Peter na mukari sa ija, and then in na story makita nato ang bravery, doubt, and unshakable faith ni Peter. So in na story mabasa nato sa Mateo 14:27 to 31. So di na ka nato basa kay mataas na ako na ka-short ng story. So in na story aton pagkahumang pagpakaon ni Jesus ng 5,000 ka tawo, tagpa sakay ni diyang mga disciples sa isa ka pambot o baruto basta boat, and then para muka to dito sa pikas na barangay. Nagkasa ito muagi sila sa isa ka lake, and then si Jesus sir yung tagpaon ang mga tao na sa mountain para mag-pray, and then nag-pray si Jesus nga apto siya ng tuyong baganat ko na, and then nagidya mga disciples dito sa pinaka sa tunga sa laot bitaw sa lake, and then nikalit God yung pag niabot ang storm, ni kusog ang bayod, and then ni kusog ang hangin. So si Jesus nisunod sa ila, pero yung nagamit si Jesus ng pambot or baruto or ano pa man boat, iya gihimo nagpanaw siya sa dagat. Na kay di ba pagpanaw ni Jesus makakita ila mga disciple. Diya ka ba disciple na si Jesus ba diya to kay tungod sa gabi ka kusog na bayod, sa kay ka kusog na hangin. So di nila makita ang kung si Jesus ba to ang wayong bato ni Jesus. And then nahadlok sila, kaya nakalaog sila na aswang si Jesus or ghost. Oo. And then tungod kinahadlok man sila lang si Jesus, don't be afraid, I am with you. So in that way nagatangan din ang assurance ng peace ang iyang mga disciples na dili mahadlok. And then para makabayogin si Peter na si Jesus ato lang siya kay Jesus na, Lord, kung ikaw ba iton, hala, imbitahan ka ako naman hadiya sa imo. And then ang si Peter, alangan si Jesus, yes, come. So in that way, ni-stepping out si Peter dito sa baroto na pambot na ilagi sakyan or boat. So nakita nato ang kusog na faith bitaw ni Peter na muadto kay Jesus, and then na-feel niya ang power ni Jesus, and then nakapanaw siya sa tubig. Pero tungod kay na-distract siya sa gabi ka, kusog na bayod sa gabi ka, kusog na hangin, niunlod si Peter, no-sink siya. And then nandiya, Lord, tabangi ako, Lord! Inana, and then pagkahuman na to, immediately ni-respond si Jesus. Diba? Pero lang siya kay Peter na, you of little faith, did you doubt? So nandiyan na, nag-doubt pa ko sa ako, gamay ka din mo pagsalig sa ako. Lang siya kay Peter. So, sa ini na story, makita na to, ang storm kibali dito nag-represent as challenges, trials, and difficulties that encounter in our life. So, pinaka-importante ka jud na i-focus na to, i-fix na to ang eyes diha kay Jesus. So, ang ato title ko man is Keep Our Eyes on Jesus. So, na ako pangutana, why do we need to focus our eyes in Jesus in times of storms? Ito mabasa nato sa Matthew 14:27 to 31. So inana na story. Umong kailangan mga jud nato i-focus ang ato, i-fix nato ang eyes diha kay Jesus sa mga panahon na nakita sa mga challenges, sa mga trials sa ato kinabuhi. So naya ko upat ka answer. So first answer nako is finding peace in the storm. So kay tungo dito naman kita makakuha ng peace sa kay Jesus kung i-fix nato ang ato eyes diha sa ija. So dito nato mabasa sa verse 27. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. So ito na tagsturan ni Jesus, di ba ng mga disipulo kay nahatlok kay tungod sa nahitabo dito nakalas siya si Jesus, isa siya ka ghost. So in that way nagatagan ni Jesus ng peace ang iyang mga disciples na dili mahadlok, pero dapat magbaton sila ng courage or lakas na para dili mo hadlok. So inana na way tagpa-remind sa ato na kung naa kita sa situation bitaw na wayang-waya na kita sa situation na ang ato utok di na kita makaisip ito kahit tungod sa kay kaarang na problema na kita sa chaos na situation na Lord, haman ako makahanap ng pambayad sa bayay, pambayad sa kurinti, pambayad sa kubata. Nana, di ba? Di kita makaisip pagtarong, pero kung i-focus nato ang ato, huna-huna diya kay Jesus, immediately, makahanap kita ng answer. So mga youth, i-focus nato ang ato
Hunaw na kay Jesus para makahanap kita ng kwarta. Amen. Amen. So di ba kung wayang-waya na ka, tundaw na taon na ka gadyod, pero si Jesus naala sa imo para makahanap ng courage, assurance na ako, naghuyat sa imo response, nagaanta ka ng peace, sa courage na malabanan imo ito. Amen? So, next na ako is walking by faith. So, nato mabasa sa verse 28 to 29. Peter called him, Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over on the water towards Jesus. So di ba, tungod kay nakita niya si Jesus, di ba, para ma-sure ka dyan na si Jesus ato, di ba na si Peter na, Lord, kung ikaw ito, Lord, imbita ka ako naman hadiya sa imo. And then mo lang ni Jesus, dali. So di ba, dali ka dyan ni hawak ka dyan si Peter sa dyan tagsakyan. Nato siya pasingod kay Jesus. So in that way, nakabatong si Peter na faith. Namutabong stepping out dito sa pambot o sa paruto na dyan tagsakyan. So in that way, sa ato sad sa mga situation bitaw na Lord, kaya na ako ni Lord, kaya na ako ni ko ng Lord, kaya kita kabayo na, di ba dyan nato kaya kay uno man, nag-lean na kita sa ato own strength, sa ato own understanding, na kita nag-lean diha kay Jesus, di ba? Uno ka kung stepping out na to, ato i-walk, walk kita by faith diha kay Jesus. So in that way, immediately, makahanap kita ng answer diha sa ija. Di ba? Kung i-focus nato ang eyes diha nato kay Jesus, malabanan ka din nato kung unong pakakusog na mga bagyo or storm na mabot sa ato kinabuhi. So encourage yourselves, church, na mag-trust na kita diha kay Jesus. Amen? So, next is finding stability in the storm. When we say stability is katatagan. So, sa verse 30, but when he saw the strong wind and the waves, he said out. He was terrified and began to sing. Save me, Lord, he shouted. So, nakuan di ba na-distract naman si Peter sa mga dagkong na bayod, sa kakusog na hangin. Tungod kaya naman niya, gifocus ang ija eyes, ang ija mind kay Jesus. So, may naitabo kay Peter. Ni-unload siya, di ba? Tungod kaya naman siya nag-focus kay Jesus, ang ija huna-huna, ato naman sa dako na bayod. Umukhang kang dako na bayod, maundod ka ako. Di ba ito na ganyan nag-ija tagpo niya, yan yung huna-huna na naabad niya si Jesus na mas kusog pa o mas dako pa sa bayod. So, amo sa itong church, makasinatin kita ng inana bitaw na tungod sa problema, tungod sa dako ni mo na utang. Una-una di mo na pasi ka. Kasi di lang makabayad. Mangutang ali sa dako ito para ibayad na ako, di ba? Siya kita kabayo na nabaya si Jesus na ready mo provide sa iyong mga needs sa ato sa, di ba? Sa mga yun. So, dapat ikita mo lang na asa ko makasulisit? Asa ko mga adyo? Mga adyo, ano yung para makabayad na sa ticket? Di ba? Di kita makakuha na, ay, nahabad siya si Lord. Mag-pray ani ako, mag-fasting ani ako para makaprovide sa akong mga needs, di ba? So, in that way, naagad yun. So, like kay Peter, di ba, tungod kay nahadlok naman siya, tungod kay medyo nakita na dakong na bayod, sunusik ka dyan siya. Pero dun sa verse 28 to 29, ano may naitabo kay Peter? Di ba nakabatos dyan na mula na iya power kay nakapanaw dyan sa dagat? So, sa ako siya sa ato, kung ato i-fix ang ato eyes niya kay Jesus, na yung power, na yung may tabo na impossible things na di nato ma-expect na, hala, mahitabo ba dyan ito? Hala, makaiban ba dyan ako? Hala, yakakuan, hala, kadali, lagi. Nanabitaw. So, nakita ka kayo mga yot, sige na to, friend, na ba yung nag-provide, na ba yung nag-sponsor sa ato, aw? Tungod kay, kung mag-pray kita, musik kay kita dyan kay Jesus, immediately mo response si Jesus sa ato. Amen? So, i-declare na to, Lord, na sa imong provision. So, next is the anchor of faith. So, si Jesus yung ato, kung hinako nato si Jesus na anchor sa ato faith, di kay kita dali-dali mabira, di kita dali ma-down. Di ba kung hinangon nato si Jesus na as an anchor of our faith. So nato mabasa sa 31. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have a little faith, Jesus said. Why did you doubt me? So di ba kung nag-anchor lamang si Peter sa kay Jesus, di ba sa inyong faith? Dita siya
ma-unload kana di dya malang ni Jesus na naihimo gamay na gid mo pagsalig sa ako yagad ka nag-trust sa ako so kung kita yun kung magtuwa-tuwa ko sa imo mama ya ka nag-ampo so gamay na gid mo pagsalig diya sa Ginoo dita so dapat kung dako ato pagsalig sa kay Jesus i-declare nato yes maka iba na gid ako sa Manila so kung dako ato pagsalig diya kay Jesus di kita lang ma-down ma-depress maabot sa anxiety ma-suicide. Di ba kay tungod kabay kita na si Jesus amoy angkla sa ato mga pagdahig na sa Lydia. So church, in sa Matthew 14:27 to 31, makalearn kita na dapat i-value gud nato ang ato trust diya kay Jesus. Kung nakita sa panahon sa storm bita sa ato kinabuhi, dapat din nato kalimtan si Jesus kay naay panahon na itong waya-waya na bitaw ka na kasakiyos gud na mga situation. Always ka na lang si Lord na dari ako, tawagan na lamang ako. Amo nung tagi mo ni Peter, di ba? Nung tagtawag niya, immediately ni-respond si Jesus. So, kung mapil man naman nato na nag-work si Jesus, kung mapil man nato na yato dyan ang kita, pero kabayo pa ka mo si Jesus, always nag-work sa imo kinabuhi. So, amora to, God bless us all. Thank you. Kuya, paano mo? Thank you. Okay. Thank you. Okay, good morning. Dumadami na tayo ah. Tignan mo, wala yung mga bata, sikip na oh. Marami pang wala dyan. Na hindi